Mga mahal kong lolo at lola, mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Mapansin nyo rin ba na habang tumatanda tayo, may mga bagay sa katawan natin na tila nagbabago? Yung dating lakas, yung dating ginawa, minsan parang nawawala, di ba? Lalo na pagdating sa mga bahagi ng katawan na hindi natin masyadong pinag-uusapan, tulad ng prostate. Marami sa ating mga kalalakihan, lalo na paglampas na sa 60, ang nakararanas ng iba't ibang pakiramdam sa prostate. Minsan may bahagyang kirot, minsan hirap sa paghihi, o yung pakiramdam na parang hindi mo na kontrolado ang sarili mong katawan. Nakakabahala, di ba? Parang may isang lihim na problema na ayaw nating pag-usapan, pero ramdam na ramdam natin ang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Napang-ina. Pero alam nyo ba mga lolo, na ang mga malilit na gawi sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang siyang susi para maprotektahan ang ating prostate at mapanatili ang ating pangkalahatang kalusugan? Hindi lang ito tungkol sa mga gamot o doktor, kundi sa mga simpleng desisyon na ginagawa natin araw-araw na maaring maging sanhi ng pinsala o di kaya maging daan para sa mas magandang kalusugan. Napakahalaga na alamin natin kung ano ang mga ito, lalo na para sa ating mga nasa edad na. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilang mahalagang bagay na dapat nating iwasan at ang mga simpleng gawin na dapat nating gawin para maprotektahan ang ating prostate at panatilihin ang ating sigla. Handa na ba kayo? Manatili hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibubunyag na impormasyon na tiyak na magugulat kayo at makakatulong na malaki sa inyong kalusugan. Tara na! Kaya simulan na natin ang ating paglalakbay sa kaalaman na makakapagpabago ng inyong kalusugan, lalo na ang kalusugan ng inyong prostate at ang inyong pangkalahatang kapakanan. Ang unang bagay na madalas natin binabalewala na napakalaki ang epekto sa ating prostate at sa buong katawan ay ang pagbalewala sa senyales ng ating katawan at ang labis na paggigit ng sarili. Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na may bahagyang kirot o discomfort sa isang bahagi ng katawan? Pero dahil sa pagiging matibay nating mga Pilipino at sa kasabihang kaya pa ay pinipilit nating ituloy ang ginagawa natin? O di kaya sa pagnanais nating maibalik ang dating sigla ay pilit nating nilalampasan ang limitasyon ng ating katawan? Alam nyo, mga lolo at lola, habang tumatanda tayo, mas nagiging sensitibo ang ating prostate. Ito ay isang glandula na nasa ilalim ng pantog ng mga kalalakihan at napakahalaga nito sa ating reproductive at urinary health. Ang labis na paggigiit o paghahanap ng matinding sensasyon, lalo na sa mga gawaing pisikal o kahit sa personal na mga sandali, ay maaari magdulot ng hindi kinakailangang stress o presyon sa pelvic floor at sa prostate. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina, kundi sa pagiging matalino. Isipin nyo, parang isang makina ang katawan natin. Kapag bago pa, kayang-kaya ang labis na trabaho. Pero habang tumatanda, kailangan na ng mas maingat na paggamit at pag-aalaga. Ang biglaang puwersa, ang matinding paghila o pagtulak, o ang paulit-ulit na pagkapagod sa bahagi ng ating katawan na may kaugnayan sa pelvic area ay maaaring magdulot ng inflammation o pamamaga sa prostate. Hindi ito agad-agad na mapapansin, pero sa katagalan, maaaring maging sanhi ng mas matinding problema tulad ng prostatitis, pamamaga ng prostate, o paglala ng benign prostatic hyperplasia, BPH, na siyang pangunahing sanhi ng paglaki ng prostate sa mga matatanda. Kanon dapat nating gawin? Ang payo ko ay makinig na mabuti sa inyong katawan. Kung mayroong kahit bahagyang discomfort, kirot o pagkapagod, huminto. Huwag ipilit, subukang baguhin ang posisyon, magpahinga sandali, o kung sa tingin nyo ay may mas malalim na dahilan, kumonsulta sa doktor. Hindi kailangan na malakas kayo sa lahat ng pagkakataon. Ang tunay na kalakasan ay nasa pag-unawa sa inyong sarili at pagbibigay ng sapat na pahinga at pag-aalaga sa inyong katawan. Sa ating kultura, minsan nahiya tayong magkwento tungkol sa mga ganitong bagay. Pero mahalaga ang pagiging bukas sa inyong pamilya o sa doktor para magkaroon kayo ng sapat na impormasyon at gabay.
Isa pang nauugnay dito ay ang pagiging biglaan o masyadong agresibo sa anumang pisikal na aktibidad. Hindi lang ito tungkol sa pag-ehersisyo, kundi sa lahat ng galaw ng katawan na naglalagay ng presyon sa bahagi ng pelvic. Kung dati ay kayang-kaya nating magbuhat ng mabibigat na bagay o gumawa ng matinding trabaho sa bukid, ngayon ay kailangan na nating maging mas maingat. Ang biglaang paggalaw o pagpuwersa ay maaring maging sanhi ng tensyon sa mga muscles sa paligid ng prostate na maaring magdulot ng pamamaga o masakit na pakiramdam. Ang dapat nating gawin ay dahan-dahan. Kung may bala kayong mag-ehersisyo, magsimula sa magaan at unti-unting dagdagan ang intensidad. Mag-warm up muna bago ang anumang pisikal na gawain, kahit pa simpleng paglalakad sa parke o pagtatanim ng gulay sa bakuran. Mag-warm up. Isipin niyo para lang tayong nagluluto na adobo. Hindi ito pwedeng madaliin. Kailangan ng sapat na oras para lumabas ang lasa. Ganoon din ang katawan natin. Kailangan ng sapat na panahon para makapag-adjust sa mga pagbabago. Huwag natin itong pilitin na gawin ng mga bagay na hindi na nito kaya o gawin sa paraang hindi na angkop sa edad natin. Sa halip, hanapin natin ang mga paraan para maging komportable at ligtas habang ginagawa natin ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan at pakiramdam ng kabataan. Ang susi ay ang pagiging malumanay at may pag-iingat at higit sa lahat ang pagbibigay halaga sa kapakanan ng inyong sarili, lalo na ng inyong prostate, na napakahalaga para sa inyong kalidad ng buhay. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pakikinig sa katawan at pag-iwas sa labis na pagigiit, dumako naman tayo sa isa pang aspeto na madalas natin nakakalimutan pero napakalaki ang epekto sa ating prostate at pangkalatang kalusugan. Ngayon mga lolo at lola, pagpatuloy natin ang ating usapan sa pangalawang mahalagang bagay na dapat nating bigyang pansin. Ang pagbalewala sa kahalagahan ng sapat na hydration at tamang nutrisyon. Marami sa atin ang umiiwas uminom ng maraming tubig, lalo na sa gabi, dahil ayaw nating madalas bumangon para umihi. Pero alam nyo ba na ang kakulangan sa tubig ay isa sa mga pinakamalaking kalaban ng ating prostate? Kapag dehydrated tayo, nagiging mas concentrated ang ating ihi. Ibig sabihin, mas marami itong toxins at mineral na maaring magdulot ng iritasyon sa pantog at sa prostate. Parang isang sapa na walang sapat na agos, naiipon ng dumi at nagiging polluted. Ganon din ang ating urinary system. Kung hindi sapat ang tubig, hindi malilinis ng maayos ang ating sistema at nagiging mas madaling kapitan ng impeksyon sa ihi na maaring kumalat at magdulot ng pamamaga sa prostate. Kaya ang payo galing mo ng sapat na tubig. Sunod dito ay ang mga pagkaing ating kinakain. Madalas tayong napapabayaan sa palpidi ng pagkain dahil sa kagustuhan nating kumain ng masasarap o nakasanayan na. Ngunit ang mga pagkain mayaman sa taba, lalo na ang trans fats at saturated fats at ang mga processed foods na puno ng asukal at artipisyal na sangkap ay maaring magdulot ng inflammation o pamamaga sa buong katawan kasama na ang prostate. Isipin nyo, kung ang katawan nyo ay parang isang bahay, ang mga processed foods ay parang basura na naipon at nagiging sanhi ng sakit. Ang dapat nating gawin ay mag-focus sa mga pagkaing mayaman sa antioxidants at nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng prostate. Kasama rito ang mga gulay tulad ng kamatis na may lycopene, broccoli at kalabasa. Mahalaga rin ang mga prutas tulad ng papaya, pinya at takwan. Ugalin di kumain ng isda na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng salmon o tuna, o kung hindi abotaya, sardinas at tamban na mayaman din sa sustansya. Kung mahili kayo sa mani, piliin ang mani na mayaman sa zinc tulad ng pumpkin seeds o buto ng kalabasa na mahalaga sa kalusugan ng prostate. Ang mga ito ay nakakatulong para labanan ang pamamaga at mapanatili ang cellular health ng prostate. Mariring bawasan ang pag-inom ng kape at alak, lalo na kung napapansin ninyo mas nagiging irritable ang inyong pantog pagkatapos. Hindi naman kailangan na ganap na iwasan pero bawasan lang ang dami. Ang sobrang kape at alak ay maaaring maging diuretic na nagpapabilis ng dehydration at maaaring magdulot ng karagdagang stress sa urinary tract. Tandaan, ang pagkain ay hindi lang pampabusog
kundi gamot din sa ating katawan. Kapag binibigyan natin ang ating katawan ng tamang nutrisyon, mas nagiging malakas ito para labanan ang mga sakit at manatiling malusog ang ating mga organo, kasama na ang prostate. Isipin niyo, ang kalusugan ng prostate ay nakasalalay din sa kung paano natin inalagaan ang ating sistema mula sa loob. Parang isang hardin, kailangan itong diligan at lagyan ng tamang pataba para mamulaklak ng maganda. Ang pag-inom ng sapat na tubig at ang pagkain ng tama ay parang pagbibigay ng sariwang hangin at sustansya sa inyong prostate. Ngayon na alam na natin ang kahalagahan ng hydration at nutrisyon, dumako naman tayo sa isang aspeto na madalas nating baliwalain, ngunit may malaking epekto sa ating pangkalahatang kalusugan at kapayapaan ng loob. Ngayon, mga lolo at lola, mga kaibigan, dumako na tayo sa pangatlong punto na mahalaga para sa inyong prostate at pangkalahatang kalusugan. Ang pagbaliwala sa epekto ng stress at kakulangan ng sapat na pahinga. Sa edad natin, madalas pa rin tayong maging abala sa pamilya, sa apo, sa mga gawaing bahay o sa mga isiping hindi maiwasan. Ang matinding stress at pag-aalala, kahit hindi direktang nakikita ang epekto, ay may malalim na koneksyon sa kalusugan ng ating katawan, kasama na ang prostate. Kapag stress tayo, ang ating katawan ay naglalabas ng mga hormones tulad ng cortisol na sa katagalan ay maaaring magdulot ng pangamaga at makaapekto sa immune system. Hindi lang yan, ang stress ay maaari rin magdulot ng tensyon sa mga muscles ng pelvic floor na siyang nakakaapekto sa pagdaloy ng ihi at nabibigay ng pakiramdam ng discomfort sa prostate. Parang isang gripo na unti-unting bumabara dahil sa sobrang presyon. Kaya ang payo ko ay hanapin ng mga paraan para maibsan ang stress at magkaroon ng sapat na pahinga. Hindi kailangan ng malaking pagbabago. Magsimula sa simpleng pag-upo sa labas at paghinga ng malalim sa loob ng ilang minuto. Magbasa ng paboritong aklat o pahayagan, makinig sa nakakaaliw na musika. Kung mahilig kayo sa gardening, ipagpatuloy ito. Ang pagiging aktibo sa mga libangan na nagpapakalma sa inyong isip at nagbibigay ng kasiyahan ay napakahalaga. Ito ay parang gamot para sa inyong kaluluwa at katawan. Mahalaga rin ang dapat na tulog. Hindi lang basta tulog, kundi kalidad ng tulog. Sa gabi, ang ating katawan ay nagre-repair at nagre-recharge. Kung kulang tayo sa tulog, hindi sapat ang oras para makabangon ang ating immune system at maayos ang mga pinsala sa ating katawan. Ang kakulangan ng tulog ay maaaring magpalala ng pamamaga at magdulot ng pangkalahatang pagkapagod na nagpapababa sa ating kakayahang labanan ng sakit. Kung nahihirapan kayong matulog, subukang gumawa ng routine bago matulog. Halimbawa, pag-inom ng isang tasa ng mainit na gatas, pagbabasa, o pagligo ng maligamgam na tubig. Iwasan ang paggamit ng gadgets bago matulog dahil ang liwanag nito ay maaaring makaistorbo sa inyong sleep cycle. Isa pang dapat iwasan ay ang pagiging masyadong sedentaryo o sobrang pag-upo ng matagal. Alam ko minsan, lalo na pag matanda na, mas gusto na lang nating magpahinga at manood ng TV. Pero ang matagal na pag-upo ay maaaring magdulot ng presyon sa pelvic area at sa prostate na maaaring makasagabal sa daloy ng dugo at magdulot ng pamamaga. Hindi naman kailangan na maging marathon runner. Ang simpleng paglakad-lakad sa bakuran, pag-ikot sa kapitbahayan o paggawa ng magagaan na ehersisyo sa loob ng bahay ay sapat na. Ang paggalaw ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo at nakakapagpababa ng pamamaga para lang kayong isang ilog na kailangan ng agos para hindi bumaho ang tubig. Ganon din ang katawan natin, kailangan ng galaw para manatiling sariwa at malusog. Isipin niyo, ang prostate ay nasa gitna ng ating pelvic area at napapalibutan ito ng mga muscles at nerbiyo na apektado ng ating stress level at physical activity. Ang pagiging relax at ang sapat na pahinga ay nagbibigay daan sa mga muscles na ito na maging maluwag na nakakatulong sa tamang daloy ng ihi at pagbabawas ng presyon sa prostate. Ito ay isang paalala na ang ating mental at emosyonal na kalusugan ay kasing halaga ng ating pisikal na kalusugan. Huwag nating baliwalain ang mga ito
dahil ito ang pundasyon ng ating pangkalahatang kaginhawaan at kaligayaan sa ating pagtanda. Ngayon na napag-usapan na natin ang stress at pahinga, dumako na tayo sa pinakamahalagang aspeto ng lahat at ito ang magbibigay sa inyo ng bagong perspektibo sa inyong kalusugan. Ngayon, mga lolo at lola, mga kapatid, narating na natin ang huling bahagi ng ating pag-uusap at ito ang pinakamahalaga sa lahat. Pagkatapos nating pag-usapan ang kahalagahan ng pakikinig sa ating katawan, ng sapat na hydration at tamang nutrisyon at ng pag-manage ng stress at pagkuha ng sapat na pahinga, ang lahat ng ito ay bumabagsak sa isang pangunahing prinsipyo, ang pagbalewala sa regular na konsultasyon sa doktor at ang pag-asa sa bahala na mindset. Marami sa atin, lalo na sa ating edad, ang nahihiyang magtanong tungkol sa mga usaping sensitibo tulad ng prostate health. O di kaya, sa pag-aakalang parte lang ito ng pagtanda, ay hinahayaan na lang na lumala ang sitwasyon. Ang kaisipang bahala na ay maaaring magdulot ng mas malaking problema sa huli. Ang dapat nating gawin, mga lolo, ay ugaliing magpa-check up ng regular, lalo na sa isang urologist o doktor na may kaalaman sa prostate health. Hindi ito dahil mayroon na kayong sakit, kundi para masiguro na malusog ang inyong prostate at para maagapan ang anumang posibleng problema. Isipin nyo parang pagpapalit ng langis sa sasakyan. Hindi natin hinihintay na masira ang makina bago natin ito ayusin. Ginagawa natin ito para mapanatili ang kanyang kondisyon at maiwasan ang mas malaking gastos sa inaarap. Ganon din ang ating kalusugan. Ang maagang pagtukoy sa anumang pagbabago sa prostate tulad ng paglaki o pamamaga ay nakakatulong para maging mas epektibo ang paggamot. Huwag kayong matakot o maiya. Ang doktor ay naroon para tulungan kayo, hindi para husgahan. Kung mayroon kayong nararamdamang kakaiba, madalas na pag-ihi, hirap sa pag-ihi, kirot o anumang pagbabago sa inyong urinary habits, huwag mag-atubiling kumonsulta agad. Hindi ito senyales ng kahinaan, kundi senyales ng pagiging responsableng tao sa inyong sarili at sa inyong kalusugan. Ang prostate cancer, bagaman nakakatakot pakinggan, ay mas madaling gamutin kung maaga itong matutukoy. At ang mga simpleng paglaki ng prostate, na karaniwan sa mga matatanda, ay mayroon ding mga lunas na makakatulong para mapawi ang discomfort at mapabuti ang inyong kalidad ng buhay. Ang huling bahagi na magugulat kayo na aking ibiniling kanina ay ito. Ang tunay na kalusugan ng prostate at ang pangkalahatang kalusugan sa pagtanda ay hindi lang nakasalalay sa pag-iwas sa mga masasamang gawi o sa pag-inom ng gamot. Ito ay nakasalalay sa bawating kaisipan at sa ating pagtanggap sa mga pagbabago ng ating katawan sa pagtanda at ang pagmamahal sa ating sarili. Ang pinakamalaking pinsala na maaari nating gawin sa ating sarili ay ang pag-asa na mananatili tayong pareho sa ating kabataan at ang hindi pagtanggap sa mga natural na pagbabago ng ating katawan. Kapag hindi natin ito tinanggap, nagiging frustrated tayo, nagiging malungkot at nagdudulot ito ng stress na siya namang nagpapalala ng mga problemang pisikal. Ang tunay na sikreto na magpapabago ng inyong pananaw ay ang pagyakap sa bawat yugto ng buhay ng may pagmamahal sa sarili at pag-unawa. Ang pagtanda ay hindi isang sakit, ito ay isang pribilehiyo. Sa bawat edad, mayroong mga natatanging kasiyahan at mga aral na matututunan. Kapag tinanggap natin ito, mas nagiging madali para sa atin na alagaan ng ating sarili, maging masaya sa maliliit na bagay at hanapin ang kaligayahan sa bawat araw. Ang isang masaya at kontentong puso ay may malaking epekto sa ating pisikal na kalusugan. Napagtunayan na ng maraming pag-aaral na ang positibong pananaw at pagmamahal sa sarili ay nakakatulong para mapalakas ang immune system at mabawasan ang pamamaga sa katawan. Kaya, mga lolo at lola, mga kaibigan, tandaan ninyo mga pinag-usapan natin. Makinig sa senyales ng katawan at iwasan ang labis na paggigiit. Ugaliing uminom ng sapat na tubig at kumain ng masustansyang pagkain. Matutong mag-manage ng stress at magkaroon ng sapat na pahinga. At higit sa lahat, huwag balewalain ang regular na pagpapatingin sa doktor at yakapin ang pagtanda na may pagmamahal sa sarili.
Ang mga simpleng pagbabagong ito ay may malaking epekto sa inyong kalusugan at kaligayahan sa bawat yugto ng inyong buhay. Naibigan niyo ba ang ating pag-uusap ngayon? Gusto kong malaman ang inyong mga iniisip o kung meron kayong sariling karanasan na nais ibahagi. I-comment niyo lang po sa ibaba ang inyong mga saloobin. Kung nakatulong sa inyong video na ito, pakiusap, bigyan niyo kami ng like at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon at tips para sa inyong kalusugan at well-being. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Tandaan, mabuhay ng may sigla at kaligayahan sa bawat edad.